Mga ilang araw muna ako magpahinga bago punta sa bundok. Pero hindi ko alam kung may kailangan na talaga ng ano. Kasi sila Alpha at Remart umakyat na kahapon. Maraming nagsabi. Yun nga, gusto ko nga umakyat din pero kulang pa yung pahinga mga tol. Bawi-bawi muna tayo. Dito ako nagsasaing. Diyan. Kaya dito ako maliligo. May balon naman dito. Okay naman po ako dito. Nung kain ng ano, may yan, may kanin pa ako. Maliit lang yung nakuha sa ano mga tol. Kaso walang ulam. Tubig. Sa tubig dito mga tol, bumibili lang ako ng tubig. What's up guys? Magbabalik na naman. Miko Adventure 07. Update tayo guys dito sa boarding house ko. Ito po yung boarding house na Tinchano lang pero mas okay na to mga tol. Mas maano natin yung mga stress natin dito, mga palabas. Okay lang dito. Ayan na naman dito. Dito ako nagsasaing. Diyan. Kaya dito ako maliligo. May balon naman dito. Okay lang dito. Komportable naman ako dito tol. Dito sa ano. Kaso medyo ano, may ilaw ito kahapon pero na ano, naputulan. Okay lang, kandila lang ako dito tol. Kandila lang yung gamit ko. At sa nagtatanong dyan kung nasan si EJ, hindi naman kami kalayuan ni EJ, nandun lang si EJ sa kabila. Hindi kami nagsasama tol kasi alam nyo na, lagi akong nai-stress kapag ano, hindi nakikinig yung isa. Kaya sinabihan ko siya, kanila maaga, nandito si EJ mo tol. Bumisita siya dito, sabi ko, ikaw, anong plano mo ngayon? Doon ka lang? Sabi niya, doon lang ako. Doon lang, sa nagsasabi din mga tol, bakit kami umalis kina Kuya Buds? Hindi naman po kami pinaalis ni Kuya Buds mga tol. Ito po yung nangyari. Nagkaano na, sobrang dami na namin doon sa bahay ni Kuya Buds. Nahiya na rin ako mga tol. Kaya yun, ano kami na mag-board na siguro. Sabi din ni Kuya Buds, mas mabuti yung ganyan kasi mabigyan, ano ko yung privacy nyo. Ganyan, may mga privacy naman tayo. Na baka din ano kaming mga. Basta yun mga tol, hindi naman kami pinaalis ni Kuya Buds talaga doon sa bahay nila. Gusto ko nga doon pero nahihiya po ako kasi sobrang dami na namin. Baka may bata pa, may anak pa si Kuya Buds doon na maliit pa. Kaya baka makaano kami doon kasi sobrang dami. Kaya mabuti yun doon na bawas-bawasan na. Okay lang kami dito mga tol, huwag kayong mag-alala. At si EJ, huwag kayong mag-alala kay EJ, okay na po yung sugat niya. At bumisita siya dito. Magaling na po. Buti po yung kasi maganda talaga dito mga tol. Nawala yung stress ko dito sa bagong titirahan ko mga tol. Okay naman po ako dito. Kain ng yan, may kanin pa ako. Maliit lang yung nakuha sa mga tol. Kaso walang ulam. Tubig. Sa tubig dito mga tol, bumibili lang ako ng tubig kasi hindi mainom yung tubig dito. Alas 11 na pala. Yun mga tol, mga siguro, mga ilang araw muna ako magpahinga bago punta sa bundok. Pero hindi ko alam kung may kailangan na talaga ng ano. Kasi sila Alpha at Remart umakyat na kahapon. Maraming nagsabi. Yun nga, gusto ko nga umakyat din pero kulang pa yung pahinga mga tol. Bawi-bawi muna tayo sa sobrang pagod, puyat sa nadaanan natin nung nagkasama kami ni Buster. Si Buster mga tol, baka aakyat yun ngayon, si Buster. Pero sabi ko sa kanya, magpahinga muna ako mga tol kasi iba pa yung pakiramdam sa katawan ko. At si Kuya Buds naman kahapon po nandun ako kay Kuya Buds. Kung
pumunta ako doon, bumisita ako doon. Okay naman po, wala naman problema sa amin po. Pinapaliwanag ko po sa kang Kuya Buds lahat kung bakit kami sabi niya okay din yung ganyan, baka na ano din kayo dito. Sa totoo lang talaga mga tol, nahihiya po talaga ako doon kasi sobrang dami na namin doon, baka ano na si Kuya Buds sa amin ba, tapos may anak pa siya na maliit pa, maingay kasi kami doon umano lang kami. Wala naman pong ano na pinapaalis kami ni Kuya Buds, wala naman po tol. Kami po yung dahil nahiya talaga kami doon. Kasi sobrang dami na namin. Kaya ayun. Buti yung ganito. Dito kami ano kami muna ni EJ. Pag anong mangyari, hindi na kay Kuya Buds naghahanap yung iba. Sana naman po walang mangyaring masama sa amin pagpunta namin sa bundok. Kaya naman po, kayang-kaya po. Si EJ lang po talaga nagtampo talaga ako ng motor kasi sa ganyang sitwasyon nasa critical pa tayo, tapos ganyan yung nagawa niya. Hindi naman po talaga akong sobrang galit sa kanya, pero may tampo lang gamay. Gamay lang mga tol. So, okay lang yun. Tayo ang mag-adjust kasi tayo yung mas matanda sa kanya. Yeah, sana maintindihan din nyo mga tol na ganito yung sitwasyon namin. Sobrang hirap din na sitwasyon na to. Pagsubok na binigay ni God sa atin, parang ang bigat pero kakayanin natin. Walang susuko, lalaban tayo. Sa susunod na araw siguro mga tol, aakyat na ako sa bundok para ituloy yung misyon at sana makita ko sila Remart at saka si Alpha at sino yung mga hunter na umakyat na. Sana makita ko para matuloy yung mission namin mga tol sa pamilya ko. Kasi yun nga yung sinabi ko dati pa na kung masilip niyo yung video ko dati, nasabi ko kapag pamilya ko na ang imi-mission namin, maraming pagsubok na paparating. Una, yung pagsubok si Kuya Buds na ano siya, medyo na tamaan ng orasyon kaya yun nawala sa isip yun. Tapos si EJ naman natamaan, pero buti na lang hindi masyadong yung pala, akala ko malala talaga yung tama ni EJ mga tol. Yung pala pagka baril sa kanya, nakagat niya yung dito niya, nakagat, kaya akala ko sumuka na siya ng sumuka ng dugo doon, nataranta talaga ko mga tol. Nakagat lang pala yung nangipin niya, nakagat yung dito banda sa sa loob ng bunganga niya. Ngayon, pag tingin ko mas hindi naman pala malala, kaya yun tawag yan, ginamot namin ni Buster. Ngayon okay naman, tingnan ko kahapon, okay naman yung sugat niya, wala nang problema kay EJ mo tol. Okay na po. Ako ngayon medyo may lagnat-lagnat pa, pero 3 gamot yung pinagsabay ko kanina mga tol. Alaksan IPR o yung isa, Planax. Pareho lang daw yun ng epekto. Pinagsabay ko para matibay talaga mga tol. Mag-live sana ako mga tol, kaso mahina yung dito. Wala namang wifi dito mga tol. Lang ako. Data load lang yung gamit mga tol. Mahina din yung data ngayon kasi yung panahon may iba yung panahon mga tol, parang uulan na naman. Dito marami ding bahay dito mga tol, mga kapitbahay ko dito. Okay naman sa kanila, okay na dito mga tol. Kaso yung ilaw pinutulan mga tol. Bili siguro ako ng solar kapag may pira na. Bili tayo ng solar para may ilaw tayo. Tsaka bumili din ako ng dito. May kunti namang mayroon namang tumulong sa atin yung bili ako ng kahoy, yung ganyan, para makaluto tayo. Yun naman, ito yung ulam ko nito. Yan. Buti yung natirahan ko dito mga tol kasi may mga plato na
sabi nung nirintahan ko, may ano na dyan dong, may magagamit ka dyan kung wala ka pang gamit. May mga plato na dyan, pwede mong gamitin kasi wala ka pang gamit na maano. Salamat ulit mga tol. Problema lang dito yung ilaw, pero okay naman, sanay naman ako sa walang ilaw mga tol. Pero mas maganda yung may ilaw para makita natin yung ano yung gumagalaw dyan. May ano dito, may TV sila dito. Yan, pero wala, sira na yan, walang kuryente. Kaya mga tol, abangan nyo lang po kung yung pag-akyat ko sa bundok, at sana lagi nyo po akong suportaan. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nagsuporta sa akin, Kuya Adventure 07, lalong na kay Tita Opo May, kay isang ano po, huwag po kayong mag-alala kung i-shoutout po kayo kasi napakabait po talaga ninyo. Kasi Ate Isel de la Cruz, si Tita, yan po, shoutout po sa Tita. Maraming salamat po sa lahat ng tulong na ibinigay niyo po sa amin. At saka marami yun, tol, hindi ko lang isa-isa. Si Jermeline, yan po, shoutout po sa'yo. At saka si Tita Lily, shout out Tita Lily, at sa lahat ng mga ano dyan, mga supporters ko dyan, mga bata man o matanda, lolo, lola, shout out po sa iyo dyan, mga mama ko dyan, mga sim aids ko dyan, shout out po sa inyo lahat. Salamat po sa walang sawang suporta po sa akin mga tol, hindi ko po makakalimutan yan. Sa daming nagmamahal sa akin, huwag kayong mag-alala, mahal na mahal ko din kayo. At sana okay kayong lahat dyan. Sa ibang bansa po, mga supporters ko dyan, sa mga OFW, shout out po dyan sa Taiwan, tsaka sa Saudi po, at Korea, shout out po sa inyo dyan. At mag-iingat po kayo palagi. Ang Panginoon na po bahala sa inyo dyan. Kaya mag-alala mga tol, lagi po ako nagdadasal araw-araw, gabi-gabi, para po ma-okay na yung problema natin sa pamilya ko mga tol. Kasi para hindi na tayo mahirapan pang kung makuha ko na yung pamilya mga tol, wala nang problema. Kahit pag durug-durugin namin yung mga bandido na yun, wala nang pinagbago. Sa susunod na araw siguro mga tol, aakyat na ako. Yung medyo malaki-laki din itong bahay dito. Dito po ako natutulog sa sa pangalan dito, simento. Mga tol, medyo init din. Salamat din ako dito mga kasi wala po talaga ako pagpunta ko dito. Pag ko ng boarding house, sabi nila dito lang po ito, pero nakita ka lang okay na to, komportable na ako dito. Basta may matulugan lang okay na yun. At may gamit na pala sila dito, bagong bago yung mga kaldero, ang puputi ng kaldero nila dito mga guys, pero hindi ko gagamitin yan, nakakahiya. Ito lang yung gagamitin ko, ito no, yan, maitim pala. So talaga sa mga Tagalog, nakasalimbuang na yung mga Tagalog natin to. Hindi tayo pwedeng laging malungkot ngayon kasi yan po. Maraming salamat po talaga sa suporta ninyo. Nag-update lang po ako mga to kasi maraming tatanong kung ano na ba, may update ba ako. Si EJ po, hindi ko po ma-update si EJ mga tol. Nandun siya sa kabila. Nasaan na yun, gumala siguro yun. Ako dito lang ako pahinga muna ako mga tol kasi yung kami ni Buster talagang napakarami ng kalaban na nabangga namin mga tol. Ako pinon dito. Yan, magpamassage nga ata ako. Mamaya siguro magpamassage ako mga tol. May man lang dito, kunting pira, pamassage tayo para mawala-wala yung sa katawan natin ba, mga bugbog ba, mga pasa-pasa yun.
Medyo nilalagnat pa ako mga tol, pero okay lang. Nakainom naman ng gamot. Medyo medyos naman yung lagnat natin. Ito, pinapaliwanag ko na sa inyo kung bakit nagka-ano kami ni EJ. EJ doon lang siya at dito ako parang matuto din siyang mag-ano mga tol na baka ma-realize din niya na ganyan. Babalik din yun dito. Kaya ano, pag magsama-sama na kami nun, inano ko lang siya, tinuruan ko lang siya ng ano, para din matuto. Kaya ganyan, kapag ganyan ka lagi, wala na talagang sasama sa iyo. Sabi ko sa kanya. Sana matuto siya. Hindi ko naman siya, pinabayaan mo doon. Lagi ko ganyan. Mamaya nga, puntahan ko siya doon. Mahal naman yung kapatid ko naman, pero okay lang. Okay naman ako dito mga tol. Maganda dito, malamig yung kasi open to, malamig. Kahit 24 hours ka dito maligo mga tol. Malaki yung balon lang dito, pero yung inumin ko dito na tubig, bumili ako sa tindahan, tag 500, tag 25 yung galon. Yun mga tol. Kaya dito kung gugustuhin kong magluto ng walang mag-aano sa'yo ba, hindi ka mahiya kung luto ka lang dyan, kahit anong lutuin mo, hindi ka mahiya kasi ako lang dito. At yung may-ari din dito mga tol, bumisita din dito ng sabi niya, okay ka lang dito, kailangan ko dito ate, walang problema na ito, mas maganda dito, makarelax ako ng mabuti, makarelax ako ng maayos kasi alam nyo na yung trabaho natin, hindi madali. Kaya ano tol, mamaya siguro wala pa akong kain, anong oras na, bili siguro ako mamaya ng dilata, bili siguro ako ng tinapa, yung mga corn beef pa dyan, tsaka itlog, haluin natin, masarap yan. Pa ako mamaya, maglalaba, daming labunon ko mga tol, yung mga ginagamit ko sa yung mga sinusuot ko dito. Ito po, isa lang yung natira kong hindi ito na lang natira kong t-shirt. Basang-basa kasi yung mga damit ko nung una kasi naabutan kami ng ulan. So, maglaba muna ako mamaya mga anong oras, siguro mga alas 3. Hayaan nyo siguro mga tol, mag-live siguro ako mamaya ng gabi na ako mag-live mga tol, yung malakas yung signal pag gabi na. Yung mga tol, palagi lang po akong suportaan. Maraming salamat po talaga sa inyo. Abangan nyo lang po pag-akyat ko sa bundok, at sana ipagdasal nyo po ako palagi na walang mangyaring masama sa akin pag-akyat ko, at sana makuha ko na yung dapat kong makuha mga tol. At hindi ko maabot ang na to kung hindi dahil sa inyo. Hindi ko maabot ang larangan ng YouTube kung hindi dahil sa inyo mga tol. At maraming salamat din sa mga payo ninyo sa akin. Yung mga may mali talaga ako na may masabi akong mali, pero nandyan kayo nagpapayo. Maraming salamat sa inyo tol. Ano po, good evening po sa ibang dyan. Sino yung gabi pa dyan, taga Manila yan, good morning. At ay magandang na pala ngayon, udto naman mayong udto sa taga Davao, mayong udto sa taga Kapalong, mayong udto sa taga Mabini, mayong udto sa taga New Bataan dyan, New Bataan, Davao de Oro. Shout out nga pala kay Francis, yan po, shout out kay Francis, shout out nga pala kay Nobijin, at shout out kay Jericho Ibanez. Yan, sino pa yun? Nasulat ko yun. Shout out kay Roger Asido po, at saka Roland Asido. Shout out mo, yun po yung mga supporters natin na laging nanonood sa video natin. At sila Julipi,
Yan po, Jollibee Banyes, Rom Rom. Yan po. Si Elmer. Elmer alias Choy. Yan po. Shout out po sa'yo. Kalisil po. Lisil. Shout out po din sa'yo. Natandaan ko na yung mga ano nila nga to. Shout out sa inyong lahat dyan. Shout out nga pala sa taga yun po, magpichat kila sa Pamilya Andayop nga pala. Yun po. Shout out po siya kay Armando ba yun? Armando Andayop. Yan po, shout out po. Shout out sa lahat. Yan tol, magpapaalam na ako mga tol kasi may lalabhan pa ako. Maraming mga 2 planggana to mga tol. Yung balon dito nag-awas-awas yung tubig mga tol. Kaya walang problema kapag laba. Kahit 24 hours ka dito maligo mga tol, hindi maubos yung tubig. Kaya alam po mga tol, maraming salamat po sa always niyong suporta po sa akin. Mikoy Adventure 07. At alam po, lagi niyo pong abangan yung lahat ng ilalabas kong video mga tol. Yan po, God bless you all.